Ready na ho siya, makakausap natin ang chairperson ho ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Alamin naman natin yung mga sa probinsya, lalo na dyan sa Cebu, na marami rin ang mga PUV natin dyan, mga nag-chopper. Alamin natin ang sitwasyon. Ang makakausap natin si Ellen Manganoy, chairperson ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Ellen, good morning sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Sir, good morning po. Good morning po sa lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig, sir. Okay, kamusta naman dyan, Ellen? Kasi meron na naman papatupad at effective nga kanina, pinatupad na actually. Yung siyempre, I would assume na marami ang gumagamit dyan ng diesel, halos 160 pesos na. Kamusta naman yung hanay ng transport sector dyan? How are they coping, Ellen? Yun po, sir, yung natin, yung pinakamasakit ngayon, yung diesel natin, parang sa dati, sir, yung price natin, parang dulo na lang ngayon. Dati kasi price station natin nasa 50, 55. Ngayon, nag-150, 155. So, yung price dati, nasa dulo na lang ngayon. So, yung mahirap natin, yung mga ibang kasamahan natin, yun yung pinakamasakit. Parang, yung iba, parang pusa na lang po, humihinto kasi wala nang pangbayad sa diesel kasi magbigasin na pag bumabiyahe pa sila. So, ang nangyayari dito, sir, 40 to 50% ng mga kasamahan natin sa transport, yung ibang unit nila, hindi na nila pinapabiyahe. So ang nangyayari? Yun yung pinakamasakit kasi parang yung government natin, hinayaan na lang po na unti-unti na lang pong kung baga, unti-unti lang mamamatay yung mga transport drivers natin saka yung transport operator. Kaya nga, so malaki yung porsyento na yan, 40 to 50%. So kalahati, ibig sabihin, paralisado ang transport vehicles nyo dyan, yung mga PUV. Siyempre, marami ang mga umaasa rin na bumibiyahe ng mga ordinary commuters. So kamusta ang pasada at yun na nga, stranded ba? Karamihan ng mga commuters ngayon sa Cebu? Yung iba naman, sir, yung iba stranded, yung iba pahirapan talaga ng sumakay. Yung iba naman nakisiksikan. Katulad na yung isa yung kakilala ko, sabi niya ang hirap ng nahirapan siya pag yung papunta sa office kasi nga kunti na lang mga namasada. So yung ginagawa nila kahit nakisiksikan na lang, tumatayo na kahit babae, wala nang babae o lalaki, kahit mga babae dito, kahit naka-heels. Na talaga sila. Nakisiksikan kasi walang magawa kasi ang hirap naman kasi ng mga driver, hindi naman kasi kaya ng mga driver natin. Mamasada. Hindi na kaya mamasada kasi yung take home pay yata halos wala na dahil lahat sa krudo. Tapos, ang po dyan problema, Ellen, di ba hindi sila pinayagan magtaas ng pasahe? Walang ganon, di ba? Yes, sir. Hindi kami dito pinayagan na magtaas. O kaya nga, so ngayon, syempre, wala silang choice kundi tumigil na ng pasada kasi wala naman na silang kikitain din. Bakit pa sila magpapasada? Pero for now ba, kasi alam ko starting kahapon, merong 5,000 na fuel subsidy. Meron bang mga nakatanggap na dyan sa hanay ninyo dyan sa Cebu? 5,000 na fuel subsidy yung galing po sa DOTR, sir? Oo, yung di ba merong pinamigay, yung para sa AIX yun, actually DSWD yun. AIX, di ba? Yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Alam ko meron sila outside the Metro Manila. Dito kahapon nagsimula para sa probinsya na. Sa awa, sir, sa awa ng Diyos, hindi pa sila nakatanggap. Ganun ba? Sir, yan yung problema, sir. Yan yung problema. Mali-mali din yung nila, iwan ko din doon sa mga nagpa-implement doon sa AIX na yun. Kasi yung inuuna is yung informal sector, like habal-habal driver, tricycle driver. Yun yung inuuna nila. Samantala, ito namang tayo, yung mga driver natin na mga jeepney, traditional jeepney. Sila yung nagdala ng maraming pasahero. Sila yung nagdala ng mga sila yung nagpasan, sila yung nag-ako ngayon sa mahal ng diesel kasi sila diesel yan ginagamit nila Samantalang itong mga informal na natin like habal-habal driver at may tricycle, yung ginagamit nila is gasoline, hindi po diesel. So hindi masyadong mahal sa kanila. Pero sila yung inuuna doon sa AIX na program ng DSWD.
So, yun ang tanong, yun yung mga operator dito, yun po yung tanong nila, hindi nila maintindihan yung bakit ganun yung nasa government natin ngayon. Walang tamang plano. Pero Ellen, wala bang let's say yung mga LGUs nyo dyan, alam ko, di ba meron sila mga operational libreng sakay? Wala ka nararamdaman din na gano'n? Parang tulong dun sa mga mananakay? Mayroon silang libreng sakay, sir, like dito sa province, nung Holy Week. Pero ngayon, wala na po. Pero may mga ibang NGO din na may nagkaroon sila ng mga Programa, yung libreng sakay. Programa. Pero hindi po maraming unit. Ilang unit lang po yun. Oo. So, ibig sabihin, kasi ang laki yung binanggit mo na porsyento ng ibinaba ng mga pagbibiyahe, no? At syempre, apektado rito yung mga mananakay. Anong feedback, let's say, sa average na biyahe ng mga 10 oras, magkano na lang naiuwi nila? Lalo pa ngayon at nagtaas na naman ang presyo ng petrolyo. Ayun, sir. Yung maiuwi na lang siguro yun na nasa 100 to 200 na lang. Ganun na lang? Yung iba naman, sir, yung iba, sinatsaga nilang nila kasi naman daw, at least may maibili silang bigas at may pang-ulam konti at least man lang daw, may pang lipas gutom ba? Parang gano'n. Kasi narinig ko si Ellen, pati yung iba, yung mga kwento ng ibang driver, isang beses na lang kumakain, sa gabi na lang. At dahil nga halos 200 na yung maximum na naiuwi, kasi paano magkakasya yun? Tapos ilang oras na pamamasada. Di ba, Ellen? Ayun po, sir. Yun po yung yun yung problema. Kahapon nga, kinausap ko yung Dolly dito na yan nilang support yung mga driver at conductor natin kasi ang Dolly, di ba, may programa naman sila doon sa tupad. Yung tupad. Baka naman pwede naman po silang doon, pumapasok doon para sila naman yung para yung naman hanap buhay din. Hanap buhay ng mga driver kahit sabihin natin sa 10 to 15 days in a month. Malaking tulong na yon pang sustain. Tama. Sana maano na yun sa Dolly na yung mga nasa Dolly kasi yung naman nila is yung mga workers. So yung mga transport, mga driver at sa mga conductors natin, mga workers din yun. So ngayon yun kailangan nila ng tulong from Dolly or any government agencies. Okay. Kasi nga hanggang ngayon kahit yung AX dito hindi pa yung mga driver natin wala pa silang natanggap. So, ayun nga, masyadong mabagal yung natin, kilos ng government. Tapos kami naman dito, palagi naman namin pinupush, palagi naman kami nag-follow up dun sa mga government agency para lang po matulungan yung mga driver natin. So Ellen, kahapon binanggit mo, 'di ba, nakipag-usap ka sa mga representative ng DOLE. Meron bang commitment na let's say tulungan yung mga PUV drivers na makahanap ng trabaho at meron naman bang mga let's say mga numero na pwedeng ma-absorb nila? Ganon para at least meron naman good news for the drivers there? Yung wina-workout namin, sir, 'di ba, yung sa programa sa DOLE, may tupad. Tupad. Nga. Tupad. Yung gagawin sa tupad, magwalis-walis lang yun sa gilid-gilid. Okay. Pero wala naman tayong nakikitang nagwawali. So yung namin, sana, yung namasada, yun yung bayaran natin ng tupad. Kasi wala na yung kita nila nasa 100 to 200 na lang. So instead, at least may kita sila na 100 or 100 in a day. At saka, dagdag yun sa tupad. Dagdag yun sa tupad. Mamasada lang sila, 'di ba? Wala masada lang, hindi lang yung nagwawalis. At least yan, sir, may say-say kasi hinahatid nila yung pasahero dun sa mga nila. Tama. Kasi Ellen, ang problema nga natin, pag nag-iba naman sila ng trabaho, mako-compromise naman yung kawawa naman yung mga mananakay, kulang na yung mga namamasada. Kaya kailangan i-retain pa rin na may mga namamasada, mabigyan na ng extra na income na let's say tupad. Yun ba yung gusto nyo, di ba, Ellen? Yes po, sir. Kasi di naman pwede, wag kang mamasada ngayon, magwalis ka lang. Kaya kasi nga hindi pwede. So, yung namasada sila, at least, may dagdag nakakatulong pa public service. At least na may namasada pa, sir. Yun po yung workout namin. Sana sana matuluyan at matuluyan.
At saka, siguro with this program, sana makatulong din tayo at nakikinig din ng mga, kahit si Governor Baricuatro, para at least matulungan yung hanay ng transport sector dyan. At least pwede na siyang mamagitan dyan, di ba? Na additional job na matuloy nyo lang. Merong konti, kasi ganun ang ginagawa na Maynila ngayon, ni Mayor Yorme, na parang mamasada kayo, para lang merong masakyan, tapos binibigyan niya ng kaukulang sweldo, parang gano'n, 'di ba? Pati operator at saka driver, parang ang pondo ay manggagaling sa city government. Parang gano'n, pwede i-replicate diyan. Yes po, tama po 'yan, sir. Mhm. Kasi kahapon naman, nagpunta din kami ng Capitol, doon yung sa Cebu province. Nag-promise naman sila na magbigay sila ng 10 kilos, 10 kilos of rice para sa mga transport workers, drivers, and conductors within the province. Mhm. May commitment. Pero yung inano talaga namin, wino-work out, yung tinitingnan talaga namin niya malaking tulong is yung galing from DOLE through TUPAD program. Okay. So yung representative ng TUPAD, na alam niya na yung hinaing nyo, nakarating na sa kanya. Yun ang gusto nyo? Yes. Yes po, sir. Kahapon, nag-meeting na kami, initial meeting with RD Roy ng Regional Director ng DOLE Region 7. Yun yung may initial meeting na kami kahapon. So, magpa-reschedule na lang kami ulit para to finalize sa program. Kaibigan naman namin si Benny Laguesma ng DOLE. Siguro na nakikinig siya o yung staff niya. Tulungan na ho natin itong mga taga Cebu naman. Gaano kalaki ba, Ellen, yung membership nyo? Ikaw yung chairperson itong Federation of Cebu. Mga ilang drivers are you representing? Nasa mga 5,000 to 6,000 drivers po, sir, at saka conductor. Ano to, jeepney? Yes, mga MPUG at saka traditional jeep. Okay, the entire Cebu yan, 5,000 to 6,000. Okay? Yes po, entire Cebu, sir. Okay, so bali, for now, ang sabi mo, halos 40 to 50% na ang nagbabalak na wag nang mamasada. So that could have an adverse effect, no? Lalo na diyan sa transport system. Pero yung mga, let's say, ayaw na mamasada, wala pa silang option kung ano yung gagawin nila. Ibig sabihin, gutom na yan. Wala silang iuwi sa pamilya. Di ba, Ellen? Yan po, sir. Yun po. Kaysa naman daw, yung iba, ayaw na nilang magpagod sa daan. Ang init pa, tapos negative pa at the end of the day. Okay. Yan, yung pa, hinihintay na lang, umaasa. Umaasa at hinihintay yung support from the government, which is hindi maganda. Pero siguro naman wala ka bang schedule kayo, mga activities with the city government na Cebu para at least marinig yung mga yung mga hinaing ninyo at magawa na solusyon, kasi importante yung hindi ma-disrupt yung transport system diyan sa Cebu. Ayun po, one time nag-meeting na po kami with the Mayor Mr. Archival, sir. Tapos sila, nag-request pa siya ng funds galing sa council para po may maibigay na tulong para sa mga driver. Okay. Pero yung ko lang din, yung concern lang din namin dito is mostly like sa AEC, sa LGU, yung tinitingnan lang nila is tulong sa driver only. Pero alam naman natin, yung driver, may kasama yung conductor. Okay. Or PAW. Yeah. Yung inano namin na sana maano din nila, matingnan din nila, kita din nila na may conductor rin yung driver. So matulungan din natin yung mga conductor. At saka hindi lang driver. Actually, kahit dito sa Metro Manila, may mga report na kami natatanggap na ilang grupo din, mga transport groups ang barang have stopped yung kanilang applying their routes, yung pagmamasada. Itong LTAP, yung Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas. So, hindi lang katulad yan. So, may mga iba ring transport groups ang ganyan, nagbabalak, no? Kasi wala rin mangyayari sa tigil pasada. Wala naman, lalo lang, kakaaberya lang yung mga, di ba, mananakay. Yes po, sir. Kasi yung iba tumitigil na talaga. Hindi naman mamasasabi. Hindi na kaya. Kasi yung iba, po sanang tumitigil, hindi na kaya. Kahit wala na may uuwi, no?
Oo. Wala nang maiuwi, sir. Kaya kusa na pong tumigil. Okay. Sige po. Maraming salamat, Ellen, sa ibinahagi mo. At good luck na lang dyan sa Tupad program para mabigyan din ng dagdag na tulong para sa mga tsuper dyan. Thank you. Thank you po, sir. Yun po yung wino-workout natin. Thank you po, sir. Okay, yan ho si Ellen Maghanoy, siya ang chairperson ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Tuloy na tayo? Okay, tuloy na tayo.